Kasama natin ang mga vlogger ng South Korea. Yan si Kabogski, si Choi. Ano po alam mo, bro? Jajangin Choi. Kasama niya. Ay, kala ko Korean. Kala ko Korean ka, bro. Hindi, kala ko Korean. Nagbow pa ako eh. Peke lang yun. Pinay pala. Pinay pala. Siupa. Ano pa alam mo, bro? Brian. Ayan si Brian. Shoutout kay Brian. Ha? Busan. Taga Busan? From Busan. Ah, kala ko ikusiglanin Busan eh. So ayun po so galing nga pala kami ng Philippine Embassy at ako ang kauna-unahan dumating. Joke lang. Ako yung pinakahuli. So wala po ako nalaman sa pinagmimitingan nila So magtatanong tayo sa mga kasama natin. Ano ba yung napag-usapan, Chairman? Actually, yung napag-usapan yung mga good news sa mga EPS aspirants saka workers, which is may mga proposal po yung DMW na regarding po sa mga EPS, sa mga seasonal workers, saka sa mga caregivers. So abangan po natin yon na kagaya ng sinabi ng DMW, yung proposal, maglalabas sila ng guidelines para pagandahin pa palalo yung sistema ng EPS processing. So ang balita nga, di ba, ang seasonal is DMW na ang hawak. Yes, yan yung proposal nila. Yun yung na sooner o I don't know kung kailan, pero baka sila na ang hawak ng seasonal na program. So shoutout kay Coricong TV. Coricong TV, isa ka sa mga magiging presidente ng seasonal farmer dahil ikaw ang tagapagtanggol ng mga seasonal farmer. At ang mga seasonal farmer ay hahawakan na ngayon ng DMW. Kami naman yung tagahawak ng itlog mo. So, shoutout sa'yo, Coricong, ha? Gago, malakas yun. Idol ko yan. Pag napanood mo to, Coricong, isa ka sa mga idol namin dito. So, ano pa yung mga doon? Ano pa yung mga pinag-usapan sa DMW? Wala akong alam. Dumating ako, kainan eh. Yung di ko nalaman kung ano yung yung J sa middle name ni yung Secretary Kakut. Hindi Di naman sinabi, di ba? hindi ko rin alam eh. Late na ako dumating eh. Ano yung mga sinabi? Merong doon about sa question and answer na katulad namin mga EPS, yung isa naming kasama nagtanong na kung pwede raw yung straight ng kontrata na 4 years and 10 months ay pag-isahin na lang. Kasi di ba 3 years lang palagi and then in-extend ng 1 year and 10 months. So may nag-suggest na direct na siya ng 4 years and 10 months. Anong sabi? So Pwede? not qualified. Yun Yun na nagsabi baka mangulit pa kayo So hindi qualified ang diretsong 10 years So hindi para sa akin mas okay pa rin ang 4 years and 10 months. Tsaka yung age limit yung age limit naman na 45 years old, hindi rin pwede. Talagang hanggang 38 lang. Talagang hindi naman. Ayan hanggang 38 lang, hindi pwede ang 10 years. DMW lang ang may karapatan para magbigay ng mga requirements. Additional lang doon sa may validity ng sa rooster. Actually, may nag-suggest kanina kung pwede dagdagan. Pero base po doon sa sinabi ng taga DMW na i-try nilang inalapit na kung pwede i-suggest. Pero sa ngayon wala pang linaw. Kaya dapat clear yan sa lahat na wala pang linaw. Kumbaga ilalapit pa lang nila at pag-uusapan dito sa counterpart nila dito sa Ministry of Labor. Yun po. So yung 2 years sa rooster ang ibig mong sabihin. Yeah. Ayan, may marami nagtatanong niyan, yung 2 taon sa rooster kasi na-expire agad. So nilalakad na. Yes, ayun good news yan Bilang ganti mga kaibigan, i-share nyo tong video na to para mas marami pa tayong kaalaman na malaman dito sa South Korea. So yun lang. Peace out. Rise the Vlogger. So yun po may naisip na naman ako, may pumasok na naman sa isip ko mga kaibigan. So naisip ko, Gumagana. walang isip. Hindi naisip ko kung di ako nakapag-South Korea. Hindi, sila muna ang tatanungin natin. Kung di ka nakapag-South Korea, anong trabaho mo dito? Ay, trabaho mo sa Pilipinas. Nakailang forklift operator pa rin sa EPSA, sa HTI. Kasi ako ay matagal doon, 7 years din ako. Taga-drive ng mga forklift. Ikaw, Ate Alice? Ako kung hindi ako nakarating ng South Korea, magta-try ako sa ibang bansa. Pero kung hindi ako makakapag-abroad, siguro sa Pinas lang, housewife at the same time may business. Ganun. Dakilang hype man. Dakilang housewife at may business. Pwede na, di ba? Ikaw naman, Kabogski. Kung hindi ka nakapag-South Korea, anong Hindi ako trabaho mo? nakapag-South Korea, siguro 2 bansa na puntahan ko, kung hindi man sa Australia, Canada. Kasi isa akong skilled worker, welder. So marami akong in-applyan na bago ako nag-Korea, marami akong in-applyan na agency sa bilang isang welder.
So, ibig mo sabihin, kung hindi ka nakapasa ng South Korea, dakilang welder ka. Dakilang welder hanggang ngayon. Hindi, mas malaki sahod May dun. kalawang pa rin. Ikaw naman, brother. Ako naman mga chinggo, kung hindi ako nagpag-Korea, pero ang trabaho ko dati sa Manila ay sa St. Peter. Pero ang trabaho ko Peter? doon, Ang balsa mo? Hindi hanap patay, hanap buhay po. Agent po ako ng St. Peter. Ah, naghahanap ka ng mga mamamatay. Yeah. Ano ba yun? Hindi po. Nakakumako members. Parang insurance. Oh, insurance. Hanap pa tayo pala. Kala ko nagulat ako sa kanya eh. Isa pa. Naghahanap ng patay. And syempre, tanungin din natin si Royce the Vlogger. If ever nga na hindi ka nakapag South Korea, so ano yung possible na work mo ngayon sa Pilipinas? Siguro Adonis. Ano Adonis? Mga ganun-ganun? Oo nga. Hindi, kasi may kaibigan ako noon. Hindi, seryoso. Hindi, totoo. Totoo? Totoo yun. Kasi may kaibigan ako doon nagtatrabaho. Eh ngayon, wala naman ako Pero, nagtatrabaho. ayun nga, sige, sample. Magaling sumayaw to eh. Kaya may mga Korean. Dito tayo. Sample. Hindi, joke lang. Hindi, ako, computer technician ako. Kasi graduate ako ng NC2. So baka yun yung ginagawa ko. After nun, mag-abroad pa rin ako. Mas masarap sa abroad. Mas okay sa abroad talaga. Legit. Ako kung hindi lang ako pumasa sa exam ng Korea, hindi ako mag-abroad. Kasi Korea talaga is the best. 100,000. 100,000? Yung sahod mo? Natin. Sahod mo? Natin lahat. 100,000. Oo. Ako kasi Net pay. Ha? Net pay. Net pay mga 80. 80,000. Totoo? Hindi naman. Net pay sa Korea. net pay, maliit lang, nasa 2.5 lang. 2.5? So, mga 100k yun. 100k. 100K. Si ano naman, si Sajang Nim. Minsan, 2.4. 2.4. Malaking tulong talaga po Korea kasi kung hindi ako makapag-Korea, yung asawa ko dati isa, ngayon tatlo na. Ah, Depende. okay. Kung may pasok ng linggo, Oo. yun, naabot ng 120. Ganyan. Lalaki, no? Si Royce. Sana all. Hindi ako, ang neto ko talaga, 100,000. Pero sahod ako ng 120. Pero ang natitira sa akin, mga kaibigan, 20 mil lang. Bende. Oo, Ganyan diba? lang sinasabi para wag niyong utangan. Yeah, humble lang, humble. So yun lang, peace out. Tour vlog naman. So ayun po what's up sa inyo mga pa? Like, comment, and subscribe kay Royce the Vlogger para ma-update kayo sa mga bagong vlogs! Thank you, Mosing. Speechless.